Kaya sa araw pong ito, nais ng Panginoon, sa title natin pinag-uusapan, Offenses Restoring the Family. Alam niyo po, maraming wasak na pamilya sa panahon po natin yun. Why? Kasi marami po ang nasaktan. Maaari si tatay nasaktan, si nanay nasaktan, ang mga anak ay nasaktan. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon Kristo, pinapaalaala niya sa kanyang mga disipulo nung time niya. Sabi po doon, ay talagang sa John 10:10 sabi po doon, naparito lamang ang kaaway para mandaya, magnakaw, magwasak, at pumatay ng buhay ng tao. Alam naman po natin, yan po ang pinaka-ultimate goal, ultimate purpose ni Satan para tayo ay i-destroy. Ang relasyon natin sa Diyos, relasyon natin sa ating kapwa, kaya po tayo nasasaktan. Kaya sa araw pong ito, ay binigyan po tayo ng salita ng Panginoon para matutunan po natin yan. Mawawala po ang pusong mamon. Nadinig nyo na po ba yun? Balat, sibuyas. Ibig sabihin, taong matampuhin, taong madaling magalit, at talagang makarinig lang ng salita, sumasabog na, parang isang bomba na talagang magwawasak ng buhay ng tao. Ayon sa Luke chapter 17 verse 1 to 4, meron po ba sa slide? Babasahin ko na po rito kung wala. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang sanhi ng pagkakasala. Ano daw po? Sabi niya po sa kanyang mga disciple that time, hindi mawawala ang pagkakasala na ginagawa ng ating kapwa. Why? Si Satan po ang author po nun. May ginagamit si Satan para tayo po ay saktan. Ngunit, nakapangingilabot ang sasapiti ng taong pinanggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapito rin lumapit sa iyo, at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Tayo po'y sumandaling umukod, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin nasa langit, minsan pa, patunayan niyo po sa aming kalagitnaan na ang iyong makapangyarihan salita ay tunay at tapat sa aming mga buhay. Upang kami makalaya sa aming nakaraang buhay na kung saan maaaring may mga taong nakasakit po sa amin. Hanggang ngayon, hindi pa po namin napapatawad. Kaya naman salamat po, O Diyos, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na kumikilos at gumagawa sa aming kalagitnaan. Maranasan namin ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan, ang iyong himala. Na maalaala namin ang mga pangalan ng mga taong nakapanakit po sa amin sa nakaraan. At sila ay mapatawad po namin ayon sa iyong salita. In Book of Matthew, chapter 6, verse 14-15, ang hindi magpatawad ay hindi mo patatawarin, Panginoon. Ngunit ang magpatawad ay patatawarin mo, O Diyos. Ngayon, Panginoon, buksan niyo po ang puso at isipan ng kanyang mga kapatid nito. Makalaya sila sa mga sakit at kirot ng kanilang damdamin at isipan na kanilang naranasan. Muli, O Diyos, sa iyong parangal, papurit pa sa langit. Ang lahat ng pagpapalain ng Diyos ay magsabi na, Amen. Amen. Sige po, palampakan po natin ang Diyos sa Diyos. Alam niyo po, kaya po nangyayari sa buhay po ng tao yan, hindi dahil wala lang. Una po, kaya po tayo nasasaktan, inuhubog po ang karakter tayo ng ating Panginoon. Tingnan nyo nga po katabi nyo. Ayan. Paayos po ng paayos yan. Kaya lang minsan, yung mga sakit at kirot ng ating naranasan, yung salitang opensa ay talagang minsan hindi natin maunawaan. Tama po ba? Bakit ko ba nararanasan ang mga bagay nito?
Minsan, palagay na pabuti ang ating buhay, papunta pa sa worst na senaryo ng ating buhay. Pero habang tumatagal at nakakilala ka sa ating Panginoon, doon mo na unawaan ngayon bakit ka dumaan sa mga bagay na yun. Lalo kang pinatitibay at pinatatatag ng ating Panginoon sa iyong buhay niya. Kaya marami ng mga nakakilala sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon, pero bumabalik pa rin sila sa kanilang kalalagayan. Palagay na yung pangako ng ating Panginoon Kristo sa John 10:10 ng kanilang maranasan. Sabi doon, ang anong pangako ng ating Panginoon? Sabi doon, bibigyan kita ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Tanungin nyo nga po katabi nyo, gusto mo ba noon? Ayaw mo na bang masaktan? Pag-aralan po natin, sabi po sa una, ay ayon sa salita ng Diyos, offenses will always come. According to Luke chapter 17, verse 1. Totoo po ba? Pagkagising mo pa lang sa umaga, pwede ka na masaktan? Maaari. Lalo na sa mga anak na kapag siya ay pinagsabihan na ng kanyang magulang, anak, lipitin mo na ang ligaan. Kaya lang, kung matigas ang ulo ng anak, masasaktan po talaga siya. Pero sa mga masunuri, matutuwa siya na hindi opensa, kundi magiliw na salita ang makapapakinggan po niya. Tama po ba? Kahit sa sino man tao, sabi diyan, all offenses will always come. Darating at darating ito. Sabi po sa ikalawa, sabi po doon, usually by a brother or a sister or close friend, ang nakakagawa po nito. Sabi ko nga po, relasyon ang wawasaki ng kaaway sa Satanas. Dikit na dikit kayo, yan ang paborito ng kaaway. Tingnan niyo po katabi niyo. Kung sino ang katabi mo, yan ang pwedeng gamitin ng kaaway. Para ano? Para saktan ka. Kaya nga yung dalawang mag-asawa, close na close ngayon yan, maya-maya lang. May napakinggan ng salita, ano nangyayari? Boom! Sabog na. Nag-aaway na. Masaya pa yung kanina, pero maya-maya, wala na. Sabi ko nga po, magkakapatid ngayon, nagkakagatan. Sabi sa salita ng Diyos, kapag kayo-kayo nagkagatan, mauubos kayo. Kaya nga kahit sa church, pagka magkakapatid sa Panginoon, nangyari po yan, tuwang-tuwa po si Satan. Amen po ba? Kaya maging aware po tayo. Sumunod, sabi po doon, the closer the relationship, the more severed the offense. Ganun po katindi. Kaya nga, yung inaasahan mo, pinagkakatiwalaan mo, pag siya po ang agawa sa iyo ng hindi gusto at hindi mo nais, sabi doon, mas matindi ang sakit at kirot na yung mararanasan. Okay? Totoo po ba? Kaya nga yung kaibigan mo na pinagkatiwalaan mo, sabihin mo, ibinigay ko sa iyo ang lahat. Bakit mo nagawa sa akin? Kaya sabi nga po doon, only those who care about can harm you. Kung sino pa yung inaruga mo, ibinigay mo ang buhay mo, hindi mo alam pagtalikod mo, tinutusok ka ng sibat. Tama po ba? Tinutusok ka na ng kutsilyo. Nagiging kontrabida sila sa buhay mo. Why? Kasi nga po, sabi ko yan, hindi maitatanggi, hindi mawawala. The closer the relationship, the more severed the offense. Yung tindi, nung tama sa puso at isipan mo, matindi yung sakit at kirot na mararanasan mo. Next, sabi mo doon, it is impossible to live in the world and not encounter offenses. Yet, we are shocked and amazed when it happens. Diba? Magugulat ka na lang. Ang ayos-ayos natin kanina, bakit ganito na ang nangyayari sa aking buhay? Why? Kasi nga, si Satan hindi titigil. Para siyang mabangis na hayop na gusto kang silahin, patayin, sirain ang buhay. Kaya nga kung nagkaisip ka na parang tuliro na ang isip mo at habang tumatagal ka sa mundo, parami pa ng parami ang iyong nararanasan na hindi mo gusto, na ayaw mong mangyari sa iyo pero nangyayari.
Inuulit ko po, imposible na nabuhay ang tao na hindi niya maranasan ang sakit at kirot sa buhay na ito. Una, sa pamilya pa lang po natin mararanasan na buhay. Tama po ba? May isang asawa kang pinagkatiwalaan, pero ano ginagawa? Hindi ka lang pinagseselos, kundi gumagawa sila ng hindi tama. Sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Kaya, sabi niya, imposible. Mga anak na matigas ang ulo sa kanilang magulang, masasaktan at masasaktan ang kanilang mga magulang. Tama po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Kaya ngayong araw po na ito, itinuturo po sa atin ng Panginoon ang mga bagay po na yan. At sabi po doon, the word open in Greek word is skandalon. Meaning, the part of the trough where the vein is attached. Ganyan po ang ginagawa ng kaaway. Para lang tayong masaktan, ilalagyan niya tayo ng mga patibong at mga pain para tayo ay bumagsak. Sabihin niyo po sa katabi niyo, paalaala lang, kapatid, alam ni Satan ang kahinaan mo. Tama po ba? Baka hindi mo pa alam. Tugtog niyo po, baka hindi mo pa alam. Alam na alam ni Satan ang kahinaan mo. Tanong ko po sa inyo, ano ang kahinaan ng unggoy? Saging. Di po ba? Ang unggoy, pagka nakakita ng saging, laway na laway po yan. Diyan pa po ba kayo? Ganon din po ang tao. Kung ang tao ang kahinaan ay bisyo, ay malamang, hindi po mapakali yan. At kung ano-ano pang bagay ang inilalagay sa kanyang buhay ng kaaway para siya ay maglaw. Imagine, anak ka na ng Diyos, natatarap pa rin. Reminder po ito. Minsan nga, pastor na, natatarap pa rin ni Satan. Anong pain? Minsan hindi lang pera. Minsan may babae pa. At kung ano-ano pa. Minsan posisyon. At kung ano-ano pa na ilalagay ng kaaway para matrap. Para ano? Para bumagsak ang anak ng Diyos. Ang lingkod ng Diyos. Ay yung lagyan ka lang ng pangit na pag-uugali dati sa trap. Na kung saan, magiging selfish ka na. Di mo ba? At gagawin ni Satan, lalagyan ka pa ng pride. Ganun po katindi. Ngayon, sumunod po, sabi po dyan, merong mga uri ng opensa, bakit tayo po nasasaktan? Una, sabi po dyan, rejection. Taas po ang kamay na na-reject na. Maaari sa pamilya pa lang po natin, rejected na po tayo, di ba? Lalo na, ako katulad ko, naranasan ko, rejected po talaga ako. Nanliligaw pa lang ako, aray ko, rejected na po ako. In how many times ako nanligaw sa babae, ay talagang mga sasabihin lang sa'yo, pwede ba magkaibigan lang tayo? Ano ba? Pero buti na lang, nakakilala ko sa Panginoon, sa tao, rejected ako, pero kay Lord, hindi. Ganun po kabuti ang Diyos. Sabihin niyo po sa katabi niyo, sa tao, ma-reject ka. Sabihin niyo po sa katabi niyo, sa tao, ma-reject ka, pero kay Lord, hindi. Matuturo ko po sa inyo. Ayaw na ayaw ako ng biyanin ko. Gano'ng kasakit po yun. Sumama po ako umuwi sa probinsya ng aking misis. At least naging misis ko na. Umuwi ako sa probinsya ng aking misis kasama po. Pagdating ko po doon, pinauwi po ako ng aking biyanin. Pero ngayon po, mahal na mahal po ako ng aking biyanin. Pwede po ba palakpakan po natin ang Diyos sa buhay? Bagamat nakakaranas tayo ng rejection, sabi nga sa GMA, where you belong. Hindi po ba? Tama po ba yung sabi ng GMA? Where you belong. Kapag hindi ka belong dun sa isang grupo na yon, that is rejection. Meron niyang gusto sumama sa grupo pero hindi talaga makasama. Why? Kasi rejected siya. Para kang sinukluban ng langit at lupa pag naranasan niyo po yan. Naranasan niyo po ba?
In how many times nag-apply ako ng PNP? Sa laki ko punto ha. Nakita niyo po ba? 2 times. Year 1998 and 2001. Rejected po ako. Hindi nila nakita na ako ay magiging asset nila. Kaya kong sumuot sa maliliit na butas. Pwede akong maging DPA o penetrating agent ng PNP. Sabihin niyo po, sayang. Hindi nila nakita na magiging asset po nila. Ang kinukuha po kasi sa PNP dapat mga 5'4" ka pataas. Pero pagkakatulad ko, ang height ay 4'11", rejected po talaga. Tama po ba? Katatawa ko lang po kayo kasi seryoso po kayo natin. Rejected po talaga. Naintindihan po ba? Si Satan, yan ang gagawin po sa ating buhay. I-reject po tayo. In so many ways. Nung bata nga ako, hindi lang ako nabigyan ng candy. Nagkakagulhul ako, tupasay ako sa lupa Meron po ba nakaranas po noon? Malamang nakakarinig po kayo. Pangalawa, sabi po dyan, ano nangyayari na ginagawa ni Satan? Words that bind and curse. Paano po yan? Maraming salita na lumalabas sa bibig ng tao. Maaaring ito ay napakinggan natin sa ating magulang, sa ating boss, sa ating teacher, na parang ayaw natin pakinggan yung salita na yun. Why? Kasi nasasaktan po tayo. At hindi natin alam, yung salita pala na yun, nagiging sumpa pa sa ating buhay. Kaya kahit anong pagsusumikap, kahit anong gawin natin sa ating buhay, andun pa rin tayo sa ating kalalagayan. Why? Kung maalaala natin ang salita na binitiwan ng ating magulang, hindi ka na aasenso sa buhay. Matigas ang ulo mo. Di ba? Mapalad yung mga ang nadidinig na salita ay talagang salita ng Diyos. Mapalad ang mga anak, ang pamilya, na ang pamilya ay nasa Panginoon. Amen po ba? Malamang, wala nang pagmumura. Nagmumura pa po ba? Kung meron, alisin na po natin. Wala nang nagsisinungaling. Salita po yan Nagsisinungaling pa po ba? Alisin na po natin. Parang kuryente maalis alisin na po natin. Ano ba salita? Mga kayabangan. Parang ayaw ipatuloy ng kaaway talaga. Kasi makakalaya po kayo. Tanungin nyo nga po, katabi nyo, gusto mo ba bang masaktan? Ay ako, ayoko na. At mamaya makakalaya po tayo dyan. Ano bang salita ang ayaw na ayaw natin? Di mo ba? Maaaring may mga salita tayong ayaw natin pakinggan. Lalo na kapag ang nagsasalita ay ang ating magulang, tayo pa ang automatic na arma na ang tamaan ay sapul. Tama po ba? Kaya kasabihan ng Pilipino, bato-bato sa langit, ang tamaan ay sapul. Tama po ba? Pangatlo, sabi po dyan, patindi ng patindi yan, immorality. Ito ang matinding pangwasak pa rin ni Satan sa buhay ng tao. Marami pong nasaktan po dyan. Kaya nga po may broken family na tinatawag. Kaya yung topic natin, offenses restoring the family. At kung ang ating pamilya ay nawasak, sabihin niyo po sa katabi niyo, gagamitin ka ni Lord. Para ma-restore po ito. Ano man ang hidwaan, ano man ang pagkakaalitan ng mag-asawa o ng anak ng magulang, at kung sino pa man ang may relasyon, nais ng Diyos, ay ibalik sa maayos, sa original design, sa God's plan, ang isang pamilya. Kaya lang, kung hindi natin makikita itong ating pinag-uusapan, marami pang mawawasak na pamilya. Di ba? May awitin po niya. Kay rami namin. Matang pinaluha. Hindi ko na tutuloy. Baka makatulog kayo. Di ba? At maraming wasak ang tahanan, sabi po. Pero pagka ikaw ay nakakilala at tumanggap sa ating Panginoon Kristo, yung wasak, mabubuo. Tama, mabubuhay, mabubuo. Tama po ba? Kaya, marami ng pamilya ang nawasak. Yung isang tatay lang ang magluko, mag-cheat sa pamilya, wasak ng pamilya. Maging si nanay,
Ang mga anak naman, kaya naglalayas po yan, naranas po sila ng mga kakaiba sa kanilang mga buhay. Hindi nila gusto. Yung pagdisiplina pa lang, ay talagang ayaw na nila. Kaya, sabihin niyo po sa katabi niyo, tigil-tigilan mo na yan kung meron ka niyan. Kaya, punta po tayo kung anong epekto po niyan sa ating buhay. Ng opensa po niyan. Ano sabi po niyan? Una, it starts to build walls that will lock you inside. Ano po ibig sabihin po niyan? Lumilipas ang panahon, makikita po natin, dati yung nagkasala sa iyo, andyan pa lang yung wall, nasa baba pa lang. Kita po pa siya. Nadadagdagan yan, hanggang sa ang sarili mo nakakulong na doon sa na-experience mo. Ang nakuha niyo ba? Halos, ang nakikita mo na lang ay hindi na yung kabutihan ng Diyos, yung kabutihan ng kapwa mo, may nakakagawa rin naman siyang mabuti, hindi mo na rin nakikita yun, nandun ka na sa loob, nung wall na yun, na hindi ka na makalaya dahil ikaw ay nasaktan. Kakalungkot, marami ng kasalanan na nakamatayan nila hindi nakapagpatawad. Why? Kasi nakulong sila doon sa pangyayari sa mundo. Hindi nakapagpatawad. Umahabulhol yung isang anak sa kanyang magulang, humihingi ng tawad, kaya lang, it's too late. Sabihin niyo po, huwag po hayaang maging uli ang lahat. Pag-uwi mo, magpatawad ka at patawarin mo. At humingi ka ng tawad sa nagawan mo ng kasalanan. Ganun po katindi yan. Merong physical walls. Anong physical walls? Kulungan. Tama po ba? At meron din spiritual walls, yung mga iniligay ni Satanas sa puso't isipan mo na mga opensa na yung naranasan. Yan po ang binabanggit po doon. Kalawa, sabi po doon, na epekto niyan, damage emotion. Talagang durog-durog ang kanyang puso. Hindi makalaya. Magsasalita pa lang ang kanyang kapwa, ini-interrupt na, nagagalit na, humahaba ang ilong, lumalapad ang tenga sa kanyang naranasan. Ikatlo, sabi po dyan, low self-esteem. Yan ang gustong-gusto ni Satan sa mga tao. Yung ang tingin mo sa sarili ay napakababa. Talagang ayaw mo na lumabas ng bahay. May mga tao po bang ganyan? Totoo ba ating pinag-usapan? At parang ayaw na magpakita sa kanyang kapwa. Why? Kasi naranasan niya yung epekto sa kanya ng mga pangiiyak, pampupuli, bumaba ang self-esteem. Papaano ka magpapatotoo ng kabutihan ng Diyos? Papaano ka magsasalita ng ipapahayag ang salita ng Diyos kung mababa ang iyong pagkakao at tingin mo sa iyong sarili? Nakuha niyo po ba? Kaya nga pagtayo ko rito sa harapan, hindi ko biro. Dati isa po ako dyan. Kaya lang, nung makakilala ko tumagal sa ating laro sa Kristo, kinayos niya ang buhay. Na dati ay katulad ng isang basahan, walang kwenta, walang halaga. Pero ngayon, nagkakaroon ng value ang aking buhay dahil hindi dahil sa aking sarili, hindi dahil sa pagmamahal sa Kristo. Nakikita niyo po ba? At sumunod, sabi po dyan, retaliation. Lahat ng nasaktan ang tendency, mamarin. Napanood niyo po ba? At naman tamaan ka rin suntok sa mukha. Ay kung hindi ka ba, talaga, magpapos na bala. Nagre-retaliate. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, buhok lang walang lalay. Tama po ba? Ganun mag-iganti ang mga Pilipino. Palima, and the last, nawawalaan daw ang kanyang pag-asa, ang kanyang kaligayahan, ang kanyang pag-ibig, kapayapaan, at pananampalataya. Ganun po katindi ang kaaway. Wawasakin ka talaga. At sabi po dito, pag naranasan po natin yan, ay magkakaroon talaga ng problema ang pamilya. At isa pa family problem ngayon, una, bad parental examples. Kasi nga, saan ba naman umugot ang magulang para bigyan ng magandang halimbawa ang kanyang anak?
Eh, ninuno pa lang niya, lasinggero na, babaero na, at ginagawa ang lahat ng pangit. Kaya naman sabi sa 2 Chronicles chapter 23 verse 3, walang pag-uugutan sa magulang na yon, kundi lahat pangit. 5 parental examples. Andiyan pa po ba kayo? Kaya huwag po tayo magtaka kung bakit ang isang pamilya magulo. Nalilinig na lang natin, nag-ahagisan mga baso, plato, kalabas. Kasi nga po, wala po silang good example na sa parents. Pangalawa, sabi po dyan, bad influences. Kung bad parental po sila, ay lalo na yung influensya niyan. Tama po ba? Sasabihin sa anak, sige anak, tagay ba? Tatay, yung tulungan maglasing ng anak. Sige anak, 50-50 tayo, ito yung siyo. Ay wala na. O sige anak, mamaya punta tayo sa Pinas. Maraming sexy daw po. Bad influences. Pangatlo po, sabi dyan, excessive tolerance. Alam ng mali, kinukonsinti pa. Ganun po yun. Kaya nawa, ang pamilya po natin sa ating magulang, ang pagiging maayos sa pamilya, ay po ba? Sa mga nakakapakinig po ng mensahe po yan. Kung ang ating nakaraang pamilya wasak, good news, dalawa na pamilya po natin. Physical family o biological family at spiritual family. Tama po ba? Alin ang ating biological family? Yung ating angkang pinagmulan. Alin ang ating spiritual family? Yung ating self-group o home. Nakuha niyo po ba? And, sabi po dyan, gusto niyo po ba talaga makalaya at ayaw na masaktan? Sabihin niyo po sa katabi niyo, mamatay ka na. O parang ayaw niyo naman. Eh gusto niyo pa rin yata masaktan. Sabi po dyan, ang susi. Sabi sa Matthew 6:14-15, pakibaba ako sa ano daw? Dapat alamin natin ang ugat ng mga problema o ng kirot at sakit natin naranasan. Ano ang problema? Kung may sapot, ano gagawin natin? Patay na? Hello, very good. Number 2, sabi dyan, look for possible solution. Tayo na ang umanap ng solusyon para doon. Kung nag-away kayo mag-asawa, sabi sa salita ng Diyos, huwag mo hayaan ng lugar ng sigat ng araw. Why? Baka hindi ka makatabi. Joke lang. Joke lang. Pero po yun. Ibig sabihin, dapat maging maayos po ang relasyon. Pangatlo, sabi doon, propose a time for dialogue. Ito usapan. Lahat naman nagdadaan sa pag-uusap. Tama po ba? Kaya ang dami nag-comment, eh, kung sana ay kayo ay nagkakapagal lang at nagtulungan ng I love you. Hindi nangyari yun. Kaya lang, eh wala, si Satan talaga, wawasakin po tayo. At sabi nga po dyan, sabi ko kanina, ang susi lang, dapat mamatay na. Gano'n ka totoo yan? Nakita na kayo ng patay? Ang isang bangkay, kung merong bangkay dito, at sa nakaraan niya, siya ay babaero, sugalero, nasimero, eh, pag namatay siya, nagbuburulan. Magtataka yung bibisita sa kanyang mga kumpare ng mga lasinggero, dadalan siya ng alam, lalagay sa kanyang kabaho. Ano reaksyon? Kasi, patay na, tama po ba? Patay na eh. May patay po bang gumagalaw? Tatakbo kayo na. Pangalawa, yung mga babaero na kanyang mga kumpare, bumisita sa kanya, sabi nila, nagkaisa, dadala natin siya ng isang sexy babae. Dinala, sa harap ng kanyang kabaho. Ano nangyari? Wala reaction talaga, di ba? Patay. Pangatlo, ang dala na stem sa ikaana. Ano nangyari? Gising, wala din. Kasi nga, patay. Ang patay, hindi na po nagkakaya. Yun yung susi. Kaya sabihin niyo po sa katabi niyo, mamatay ka na sa kasalanan. Yun po yun. Minsan kasi, iba agad ang ating isipan. Babata pa ako. Marami pa akong gagawin sa buhay. Tama na. Kaya lang, ang nais ng Diyos na patayin po sa atin ay yung santi ng pagkakasala. Yun ang sinasabi natin sa ating pinasakyan. Pag tayo po ay namatay sa pagkakasala, yes, darating sa atin yung mga tao na gagamitin ni Satan. Pero minimal na, less na, deleted na, at talagang hindi na natin mararamdaman masyado. Why? Kasi
2,000 taon nakalilipas, lahat ng sakit at kirot na ating naranasan sa ating isip, sa ating puso, sa ating katawan, maging karamdaman. Sinagot na ng ating Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung sasabihin natin, parang ayoko na, magpapakamatay na ako dahil sa aking nararanasan. Huwag. Ang Panginoon ay sinagot na ang lahat ng sakit at kirot sa iyo. Nakahanga sa krus ng Kalbaryo ating Panginoon Kristo. Ano kanyang sinasabi? Ama, patawarin niyo po sila, hindi nila alam na ngayon, tatayo po tayo sa ating Panginoon. Alalahanin natin yung mga pangalan. Sige po tayo ngayon. Alalahanin natin yung mga pangalan ng mga tao na napanakita sa atin. Ano po ating gagawin? Yung susay na sinabi sa Matthew 6, 40-50, ang hindi magpatawad ay hindi matatawarin ng Diyos. Ngunit ang magpatawad ay patatawarin ng ating Panginoon. Andiyan pa po ba kayo? Nais ng Diyos makalaya